Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1053-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural, nang walang dahilan ay naaangkop lamang kay Alvin. Matagal nang nag-isip si Lamar bago siya nagtanong ng ganoong tanong. Ang lahat ng ito ay itinayo sa premise na sinadya niyang patayin si Alvin. Si Alvin ay suportado ni Miss Nympha na may misteryosong background. Maliban na lang kung kaya niyang patayin si Alvin nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, hindi siya nang ahas na hamanin si Alvin kung gusto pa niyang mabuhay. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Alvin nang hindi nag-iiwan ng anumang patunay. Marahil ay maraming tao sa restaurant ang nakakaalam ng hidwaan sa pagitan ng kanyang pamangkin at Alvin. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na ang kabilang partido ay si Alvin. Nalaman lang din niya na ang taong sumisira sa kultibasyon ng kanyang pamangkin ay si Alvin pagkatapos niya itong maabutin. Maliban sa anumang hindi inaasahang pangyayari, walang makakaalam kung napatay niya si Alvin ngayon. Biglang tanong niya dahil nag-aalala siyang may na-miss siya. Ilang oras na ang nakalilipas, ang North Nether Sect's Martial Monarch Powerhouse, Teban, ay dumating sa Skywolf Fort at tinanong ang lahat ng 5 Vice Fort Masters kasama na siya tungkol sa pinagmulan ni Alvin. Sa buong proseso, naramdaman niya ang malamig na pagpatay na layunin mula sa mga mata ni Teban. Napakalakas ng layunin ng pagpatay. Parang gusto niyang putulin si Alvin, gilingin ang kanyang mga buto at ikalat ang pulbos. Maliban lang kung noong sila ay nasa sekretong kayamanan ng Martial Emperor, hindi lang pinatay ni Alvin ang mga disipulo mula sa Azumo Sect, pinatay din niya ang mga disipulo ng North Nether Sect. At ngayon, ang mga tao mula sa North Nether Sect ay naghahanap ng paghihiganti. Ito ang una niyang naisip. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nagiging sigurado siya. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay tiyak na mamamatay, kung ang mga powerhouse mula sa North Nether Sect ay nagtagumpay na mahanap siya sa Dark Cloud Dynasty, dahil ang North Nether Sect's Martial Monarch Powerhouse ay personal na dumating upang harapin siya. Gayunpaman, nakaligtas si Alvin. Kaya naman gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Nakilala ba ni Alvin ang Martial Monarch Powerhouse ng North Nether Sect, si Teban? Kung nagkita sila, walang duda na si Alvin ay may nagtatago sa likod niya at pinuprotektahan siya. Kung hindi, hindi siya makakaligtas sa isang engkwentro sa Martial Monarch Powerhouse ng North Nether Sect. Masasabing maswerte si Alvin kung hindi niya sila nakilala. Magagawa rin niyang patayin si Alvin nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas upang ipaghiganti ang kanyang pamangkin. Kailangan niyang mag-ingat sa bagay na ito. Malamang na mahuhulog siya sa isang napakalalim na kailaliman kung may nangyaring aksidente. Sana ito na ang huli, naisip ni Lamar sa kanyang sarili at mataman na tinitigan si Alvin habang naghihintay ng sagot ni Alvin. Hindi ka hinanap ni Senior Teban mula sa North Nether Sect. Nanliit ang mga mata ni Alvin, at nagdilim ang kanyang mukha nang marinig niya ang tanong ni Lamar. Nalaman ng dalawang iyon mula sa North Nether Sect ang lokasyon ng aking bayan mula sa Skywolf Fort. Yung dalawang taga North Nether Sect. 2 tao. Kinumpirma ni Lamar ang kanyang hinala nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Siguradong nakilala ni Alvin ang Martial Monarch Powerhouse ng North Nether Sect. Kung hindi, hindi niya malalaman na may ibang tao na sumunod sa Martial Monarch Powerhouse ng North Nether Sect hanggang sa Skywolf Fort. Kung hindi nakilala ni Alvin ang dalawang individual mula sa North Nether Sect, paano niya malalaman na dalawa sila? Gayunpaman, ang malamig na boses ni Alvin ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lamar. Nagmamadali niyang idinagdag, nalaman na nila dati ang iyong pinanggalingan mula sa Blade Sect. Dumating lang sila sa Skywolf Fort para sa karagdagang kumpirmasyon. Ginamit ni Lamar ang Blade Sect bilang dahilan. Talagang nag-aalala siya na baka makita ni Alvin ang nakatagong powerhouse, na hindi man lang natatakot sa Martial Monarch Powerhouse ng North Nether Sect, sa kanya. Kung nangyari iyon, tiyak na mamamatay siya. Heng! Malamig na ngumuso si Alvin at tinitigan si Lamar bago siya nagpatuloy sa paglipad pahilaga. Shoo! Shoo! Dinala ni Alvin si Jack at ang iced coffee na naglalaman ng Irish.
Napabuga ng malamig na pawis si Lamar at nakahinga ng maluwag nang makita niya ang tatlong silhouette na naglalaho sa direksyong hilaga. Baka sa mukha niya ang takot na nararamdaman sa puso niya. Sa kabutihang palad, ang nakatagong powerhouse ay hindi muling tumama. Lumipat at nawala si Lamar sa kinaroroonan niya at nagtungo sa ancient desert city pagkatapos niyang bumulong sa sarili. Shoo! 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 Mabilis na lumipad si Alvin pahilaga. Bumagal lang siya pagkatapos ng kalahating oras. Tungkol sa kanyang naunang pagtatagpo, mayroon siyang nagtatagal na takot sa kanyang puso kahit na hindi siya lubos na natatakot. Medyo kinakabahan siya dahil alam niyang no. Isa si Lamar sa 5 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Ang kanyang lakas ay malayo sa kayang hawakan ni Alvin. Mapapatay lang niya ang kabilang partido kung ipagsapalaran niya ang paggamit ng Devil Seal Tablet. Hindi niya inisip na gamitin ang Devil Seal Tablet para protektahan si Irish kahit na nangangahulugan ito na mawawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at posibleng maging demonyo. Isinakripisyo ni Irish ang kanyang buhay para sa akin. Hindi malaking bagay para sa akin, Alvin, ang maging demonyo para sa kanyang kapakanan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. She almost died for me. I could be a devil for her sake without any regret and reklamo. Natural, hindi niya gagamitin ang Devil Seal Tablet kung maiiwasan niya ito. Nang isipin kung paano siya nakatakas ng hindi gumagamit ng Devil Seal Tablet, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Ang Theban ng North Nether Sect ay maaaring ituring na hindi ko namamalayang nagligtas sa akin. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Imagine na. Kung alam ni Theban ang tungkol sa pakikipagtagpo ni Alvin sa Netherworld, at kung paano niya hindi direktang nailigtas si Alvin, tiyak na magsusuka siya ng higit sa 3 litro ng dugo dahil sa galit. Hindi na napigilan ni Jack ang kanyang pagkamausisa. Tinitigan niya si Alvin habang nagtatanong, Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Hindi pa tayo makakapunta sa lugar na dapat nating puntahan. Ang importante ay maghanap ng detalyadong mapa ng Cloud Continent, sabi ni Alvin. Ang pinakamalaking mapa ng Cloud Continent na nakita niya sa ngayon ay sumasakop lamang sa Hilagang Disyerto at sa lugar na nakapalibot sa Hilagang Disyerto. Kung ikukumpara ng isa ang lugar na iyon sa buong Cloud Continent, isa lang itong sulok na hindi man lang dapat banggitin. Hindi matutukoy ni Alvin ang lokasyon ng dakilang kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor mula sa isang mapa na tulad nito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghanap ng mas kumpletong mapa. Sa oras na iyon, matutukoy niya ang eksaktong lokasyon ng dakilang kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor at makuha ang kayamanan. Tumango si Jack kahit na hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Hilagang Disyerto, kung hindi natin mahanap ang gusto natin. Kung gayon maaari na lamang tayong magpatuloy sa pagtungo sa Hilaga, muling sabi ni Alvin. Sa kasalukuyan, hindi niya alam kung saang sulok siya sa Cloud Continent naruroon. Gayunpaman, naisip niya na ang pangkalahatang lokasyon ng gitnang lugar ng Cloud Continent ay dapat nasa hilaga ng Hilagang Disyerto. Ang tanging bagay na hindi niya sigurado ay kung ito ay Hilagang Silangan o Hilagang Kanluran. Dinala ni Alvin si Jack at hinaila ang kabaong ng yelo sa hilaga. Habang naglalakbay, hihinto si Alvin at papasok sa bawat lungsod na nakatagpo niya upang makahanap ng mapa ng buong Cloud Continent. Sa kabilang banda, si Lamar, ang pinakamalakas sa 5 Skywolf Fort's Vice Fort Masters, ay muling pumasok sa Ancient Desert City at bumalik sa restaurant na iyon. Hindi na siya kumibo at lumabas na ng restaurant kasama ang kanyang pamangkin at ang 2 matanda ng Skywolf Fort para bumalik sa kampo ng Skywolf Fort. Tito, paano nangyari? Napatay mo ba? Tanong ni Jean habang nakatingin kay Lamar ng may pag-asa. Napabuntong hininga si Lamar nang marinig iyon. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Jean, at mabilis niyang sinabi, Tito, hindi mo ba siya naabutan? Tiyak na nagbago siya ng direksyon at nakatakas sa pinakahuling minuto. Kasuklam-suklam iyon. Naabutan ko siya, sabi ni Lamar. Nahuli. Sa sandaling ito, maging ang 2 pang matatanda ng Skywolf Fort ay tumingin kay Lamar na may nalilitong ekspresyon. Gusto nilang malaman kung bakit bumantong hininga si Lamar kanina. Napatay ba ni Lamar ang binata na nakasuot ng purple o hindi? Oo, naabutan ko siya.
Tumango si Lamar bago siya agad umiling sa ilalim ni Jean at ng dalawang nakatatandang Skywolf Fort na naghihintay na tingin. Gayunpaman, hindi ko siya pinatay. Agad na nagbago ang mukha ni Jean, at nakita ang kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Lamar. Kumunat ang noo ng dalawang matanda ng Skywolf Fort. Bahagya nilang napagtanto na ang mga bagay ay tila kainahinala. Sa pagkakaalam nila, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na ito ay hindi isang mabait o malambot na tao. Tsaka wasak si Dantia ng pamangkin niya. Naabutan niya ang salarin ngunit hindi siya pinatay. May hindi tama sa kanila. Bakit? Hindi nasisiyahang tumingin si Jean kay Lamar habang galit na sinabi nito, "Tito, bakit hindi mo siya pinatay?" Bakit? Kung may ibang nagsalita sa kanya sa ganoong tono, si Lamar, ang pinakamalakas sa 5 Skywolf Fort's Vice Fort Masters, ay papatayin siya. Gayunpaman, ang taong iyon ang tanging kamag-anak niya sa mundong ito. Anak siya ng kapatid niya. Jean, hindi dahil hindi siya pinatay ni Tito. Hindi kasi siya kayang patayin ni Tito at hindi rin siya nang ahas na patayin siya. Bumantong hininga si Lamar at ipinaliwanag ang kanyang mga pagdududa. Kasabay nito, ibinunyag niya sa kanila ang pagkakakilanlan ni Alvin. Ano? Siya si Alvin. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng dalawang matanda sa Skywolf Fort. Alvin. Hindi sila estranghero sa pangalang ito. Dati, nanalo si Alvin sa unang pwesto sa martial competition ng 10 Dynasties na inorganisa ng Skywolf Fort. Gayunpaman, hindi nanatili si Alvin sa Skywolf Fort. Sa orihinal, ang pangalang Alvin ay nakalimutan na. Gayunpaman, ang isang mensahe na kanilang natanggap hindi pa gaanong katagal ay nagulat sa kanila. Ang 20 pinakatanyag na kabataan mula sa Skywolf Fort ay pinatay lahat ni Alvin. Noong una, akala nila ay tsismis lang. Gayunpaman, hindi nila nakita ang 20 pinakasikat na kabataan mula sa Skywolf Fort kahit na lumipas ang ilang oras. Para silang nawala sa manipis na hangin. Noong panahong iyon, nagsimula silang magduda sa katumpakan ng tinatawag na tsismis na iyon. 1054. Uncle, siya lang si Alvin. Hindi mo ba siya kayang patayin? Noon, sumikat siya sa pamamagitan ng martial competition of the 10 Dynasties na inorganisa namin, ang Skywolf Fort. Pero, tumalikod siya para sumali sa Bladesec. Damn it! Hindi inaasahan ni Jean na ang taong sumire sa kanyang cultivation ay si Alvin. Hindi niya maiwasang magngalit agad ang ngipin sa galit. Si Alvin ay hindi estranghero sa kanya. Natural, gusto ko rin siyang patayin. Gayunpaman, alam mo lang ang isang aspeto ng bagay na ito at ignorante mo ang isa pa. Mahabang kwento ang dahilan nito. Sa kabuuan, lahat kayo ay dapat tretuhin ang nangyari ngayon na parang hindi nangyari. Nalungkot din si Lamar sa kanyang puso, ngunit nag-aalala siya sa nakatagong powerhouse na sumusuporta kay Alvin. Dahil sa powerhouse na iyon kaya hindi niya inatake si Alvin. Sa kanyang opinyon, ang lakas ng powerhouse na iyon ay kailangang maihambing sa powerhouse ng Martial Monarch ng North Nether Sect. Sa katunayan, malamang na isa rin siyang Martial Monarch powerhouse. Kahit na ang buong Skywolf Fort ay walang kapantay para doon. Matapos sabihin iyon ni Lamar, tumalikod siya at lumipad nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Jean at ng dalawang elder ng Skywolf Fort. Sa isang kisap lang ng mata, nawala siya sa harap ni Jean at ng iba pa na para bang wala siya doon sa simula. Hay! Napabuntong hininga ang dalawang matanda ng Skywolf Fort habang nagkatinginan at umalis na rin. Maging ang Vice Fort Master ay hindi makapaghiganti sa kanila, hindi sila makakaganti sa kanilang sarili. Si Jean na lang ang natira. Ay treto mo ito na parang hindi nangyari. Ang salita ni Lamar bago siya umalis ay umalangaw-ngaw sa isip ni Jean. Malungkot at mapait ang mukha niya. Imposible. Kahit kailangan kong bumalik sa pamilya ng lalaking iyon at gamitin ang pangako niya sa akin. Hindi ko pa rin pababayaan si Alvin. Ako, si Jean, ay isa sa panganib ang lahat. Para hayaan kang mamatay, Alvin, na walang libingan. Ungol ni Jean. Isang nakakatakot na lamig ang kumikinang sa kanyang mga mata na parang gusto niyang lumunin ang lahat. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng iyon. Hanggang sa Hilaga, nakarating na si Alvin sa Hilagang distrito ng Hilagang Disyerto.
Ito ang rehiyon kung saan ang North Nether Sect ang pinakamalakas. Di nagtagal, dumating si Alvin sa huling lungsod ng Hilagang Distrito ng Hilagang Disyerto. Patuloy siyang naghahanap ng mga mapa na nauugnay sa Cloud Continent. Sa loob ng lungsod, sa isang bookstore. Shopkeeper, masyadong maliit ang lugar na sakop ng mapa mo. Mayroon ka bang mapa na sumasaklaw sa mas malaking lugar? Tanong ni Alvin sa tindera ng bookstore. Mister, ito ang pinakamalaking mapa na mayroon ako. Ngumiti ng mapait ang tindera. Nakaramdam ng pagkadismaya si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng tindera. Tumalikod siya at naglakad palabas, handang salubungin si Jack na naghihintay sa kanya sa labas ng lungsod para makapagpatuloy sila sa pagtungo sa hilaga. Mister. Nang tatawid na si Alvin sa threshold ng pasukan ng bookstore, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya mula sa likuran. Ken. Huminto si Alvin at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Ang tindera ang hamarang sa kanya. Curious niyang tanong, may iba pa ba, tindera? Mister, narinig ko kanina na ang pangalawang elder mula sa Zeng family ay nakakuha ng mapa na sumasaklaw sa Stream River. Baka pwede mo siyang puntahan, sabi ng tindera. Stream River. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Natural, hindi siya estranghero sa Stream River. Ito ang ilog na naghiwalay sa Cloud Continent sa Outer Land at sa Inner Land. Ang Inner Land ay kilala rin bilang gitnang lugar ng Cloud Continent. Maraming mga powerhouse, at ang mga martial artist ng Void Transformation ay nasa lahat ng dako. Void Interpretation ng mga martial artist ay kasing karaniwan ng mga aso. Sa lugar na iyon, ang mga pangalawang antas na puwersa ay wala, pabayaan ang mga ikatlong antas na puwersa. Ang mga puwersang pangatlong antas ay nagsilbing mga kumpe ng kanyen doon. Hindi man lang sila karapat-dapat na banggitin. Sa aking alaala, itinago ng Rebirth Martial Emperor ang dakilang kayamanan sa Inner Land sa tabi ng Stream River. Kung alam ko ang tiyak na lokasyon ng Stream River at ang posisyon ko ngayon, hindi dapat mahirap hanapin ang dakilang kayamanan na naiwan ng Rebirth Martial Emperor. Naantig si Alvin. Tindera, ang pamilyang Zeng na iyon ay mula sa lungsod na ito. Tanong ni Alvin. Oo. Tumango ang tindera. Gayunpaman, bilang nangungunang inscription master ng lungsod na ito, ang pangalawang elder ng pamilyang Zeng ay may kakaibang ugali. Natatakot ako na hindi magiging madali para makuha ang mapa mula sa kanya. Inscription Master. Isang panunuya ang nakasabit sa sulok ng bibig ni Alvin. Pagkaalis ni Alvin sa bookstore, sinunod niya ang tagubilin ng tindera at matagumpay na nakarating sa pasukan ng ari-arian ng pamilya Zeng. Ang pamilyang Zeng ay itinuturing na isa sa nangungunang pamilya sa lungsod na ito. Ayon sa chismis, mayroong isang 9th level Void Transformation martial artist sa pamilya. Ang lakas ng taong iyon ay pangalawa lamang sa karamihan ng mga ikatlong antas na puwersa sa Hilagang Disyerto. Hinahanap ko si Selvin Zeng. Sa harap ng pasukan sa ari-arian ng pamilya Zeng, hindi nakakagulat na hinarang si Alvin ng ilang mga disipulo ng pamilya Zeng. Hindi siya naiinis. Sinabi lang niya ang kanyang intensyon na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Si Selvin Zeng ang pangalawang elder ng Zeng family. Naghahanap ng pangalawang matanda. Sino ka? Ang pangalawang matanda natin ay kadalasang hindi nakakasalubong ng mga bisita. Ang isa sa mga disipulo ng pamilya Zeng ay maingat na tumingin kay Alvin. You mean outsiders? I'm different. Kaibigan ako ng second elder mo, nakangiting sabi ni Alvin. Pinaghandaan niya ito. Isang mabuting kaibigan. Matapos sabihin iyon ni Alvin, pinalaki ng ilan sa mga disipulo ng pamilya Zeng si Alvin bago nagbago ang kanilang mga mukha. Presumptuous. Paanong ang isang batang tulad mo ay makipagkaibigan sa pangalawang elder? Get lost. Trying to trick the Zeng family. You really don't know what's good for you. Bilisan mo at umalis bago ka tumawid sa punto ng walang pagbabalik. Ang ilang mga disipulo ng pamilya Zeng ay maingat na tumingin kay Alvin na para bang sila ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Ano? Hindi ka naniniwalang kaibigan ako ng pangalawang elder mo? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay, nakuha niya ang isang dosenang mid-grade origin stones at nagsimulang mag-inscribe ng mga inscription dito. Napaka-elegante ng kanyang mga galaw. Siya.
Nagsusulat siya ng inskripsyon. Nagulat ang ilang mga alagad ng pamilya Zeng. Nabigla pa rin sila nang mapagtanto nila na ang kabataang nakasuot ng lila na nauna sa kanila ay nagwagayway ng kanyang braso at pinalipad papunta sa kanila ang mid-grade origin stones. Nako, hindi. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Sa sandaling nakita nila ang origin stones na bumagsak sa kanilang mga paa, nakakita sila ng isang flash sa harap ng kanilang mga mata. Para silang dinala sa ibang dimensyon kung saan wala silang makita. Hindi nila alam kung gaano katagal ang lumipas nang makakita sila ng isa pang flash, at nalaman nilang bumalik sila sa pasukan ng ari-arian ng Zeng family. Anong nangyari? Nagkatitigan sila. For a time, hindi sila makapag-react sa nangyari. Nako! Wala na ang binatilyong naka-purple na iyon. Hindi naman siya nakapasok, diba? Hindi. Kailangan nating magmadali at iulat ito sa patriarka. 3 sa mga disipulo ng pamilya Zeng ay kumilos na parang nakatagpo sila ng isang mabigat na kaaway. Hindi na natin kailangang pumunta. Umiling ang natitirang alagad ng pamilya Zeng at pinigilan ang 3 disipulo. Ang taong iyon ay dapat na kaibigan ng pangalawang elder. Narinig ng 3 disipulo ang kanyang mga salita at tumingin sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Paano mo nalaman yon? Alam ninyong lahat na karaniwan kong pinag-aaralan ang sining ng inskripsyon. Bagamat karaniwan ang aking natamo sa inskripsyon daw, maganda pa rin ang aking paghuhusga. Ang kanyang mukha ay naging solemn na habang sinabi niya, kanina, ang binata na iyon ay naglagay ng mga inscription sa 100 origin stone sa loob lamang ng maikling panahon at lumikha ng isang illusory formation sa aming paanan. Sinamantala niya ang pagkakataon ng matarante kami sa illusory formation at pumasok sa compound ng Zeng family. Gayunpaman, ang isang illusory formation na nabuo ng 100 origin stones ay kadalasang may hindi sapat na puwersa. Kusa itong babagsak sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya naman tayo ay napalaya mula sa illusory formation. Ang mga salita ng alagad ay lohikal. Ano? Naglagay siya ng mga inscription sa 100 origin stones at gumawa ng illusory formation na nakaapekto sa atin. Gaano katagal niya ginawa iyon? For a time, nabigla silang 3. Totoong hindi sila pamilyar sa sining ng inscription. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, kahit hindi nakatikim ng baboy, dapat nakakita ng baboy na tumakbo. Natatakot ako na maging ang pangalawang elder ay mahihirapang lumikha ng inscription formation na maaaring makaapekto sa atin sa maikling panahon. Napalunok ang isa sa mga alagad. Ang pagkakamit ng batang iyon sa inscription daw ay tila mas mataas kaysa sa pangalawang elder. Ang isang inscription master na tulad niyan ay dapat na kaibigan ng pangalawang elder. Di nagtagal, hindi na nag-alinlangan ang ilang mga alagad ng pamilya Zeng sa pagkakakilanlan ng kabataang nakasuot ng lila. Gayunpaman, medyo nagulat pa rin sila. Paano magkakaroon ng isang batang inscription master? Baka demonyo siya. Nakahinga sila ng maluwag pagkaraan ng ilang sandali. Matapos malito ni Alvin ang mga disipulo ng pamilya Zeng sa pasukan gamit ang isang illusory formation na nilikha ng inscription sa 100 mid-grade origin stones, pumasok siya sa ari-arian ng pamilya Zeng. Habang nasa daan, hiningi ni Alvin ang lokasyon ng pangalawang elder mula sa mga katulong at katulong. Bagamat alam ng mga katulong at katulong na si Alvin ay isang estranghero, naisip nila na siya ay isang panauhin batay sa casual at hindi nagmamadaling paraan ng paglalakad niya sa ari-arian ng pamilya Zeng. Sinunod ni Alvin ang kanilang tagubilin at dumating sa mansyon kung saan nakatira ang pangalawang elder. Isa itong mansyon sa loob ng estate, at bukas ang pinto. May isang magulo na matandang nakasandal sa pinto na may hawak na alak. Nang lapitan siya ni Alvin, inilapag ng magulo na matanda ang alak sa kanyang mga kamay. Ang kanyang kumikislap na mga mata ay agad na nakatutok kay Alvin. 7th level void transformation. Nagtaas ng kilay si Alvin. Natuklasan ng kanyang espiritual na enerhiya ang paglilinang ng matanda sa isang iglap lamang. Si Alvin ay walang anumang malisyosong layunin sa magulo na matandang may hawak na alak. Naaalala pa niya noon sa ancient city of Everlast, si Sandro ay kasing gusot, at may hawak din siyang wine gourd sa kanyang mga kamay. Ang gusot na matandang lalaki ay nagbigay kay Alvin ng pakiramdam ng pagiging pamilyar.
Sino ka? Bakit ka nandito? Bumuka ang bibig ng magulo na matanda upang magtanong nang makita niya si Alvin na papalapit sa mansyon na kanyang binabantayan. Kalmado ang boses niya pero malamig. Nandito ako para kay Selvan, mahinang sabi ni Alvin. Selvan. Bumagsak ang mukha ng magulo na matanda nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sumigaw siya sa malalim na boses, ang pangalan ng may-ari ko ay hindi basta-basta masasabi ng isang batang lalaki. Boy, hindi ka welcome dito. 10:55. Hindi ba ako welcome dito? Nakangiting sabi ni Alvin. Hindi niya pinansin ang magulo na salita ng matanda at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanya at sa pasukan ng mansyon sa loob ng estate. Ang kanyang lilang robe ay kumikislap na parang lilang apoy sa bawat hakbang niya. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Bumagsak ang mukha ng magulo na matanda nang makita niyang hindi pinansin ni Alvin ang kanyang mga sinabi. Dinampot niya ang wine gourd at nagsali ng isang subo ng alak sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi niya ito nilunok at itinago lamang sa kanyang bibig. Biglang, isang voice transmission ang tumusok sa tenga ni Alvin at natigilan siya. Umalis ka na. Sinamantala ng magulo na matanda ang sandaling natigilan si Alvin at gumawa ng kanyang hakbang. So, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang alak na katatapos lang niyang ibuhos sa kanyang bibig. Ang alak ay lumabas sa kanyang bibig at tila ito ay nag-transform sa isang matulin at matalim na palaso. Nang ito ay lumipad, isang apoy ang nagngangalit at pumailan lang sa palaso habang ito ay dumiretso kay Alvin. Naging fire arrow na may napakagandang momentum. Parang hindi ito titigil hanggang sa mapatay si Alvin. Ang Heaven and Earth Spirit Energy ay gumalaw sa itaas ng kanyang ulo at nabuo ang Heaven and Earth Phenomenon. Ang silhwete ng 1,800 sinaunang may sungay na mga dragon ay nagkatawang tao at sinugod si Alvin nang nakabuka ang kanilang mga ngipin at kuko. Ikapitong antas na Void Transformation. Ikapitong antas ng advanced na konsepto ng sunog. Ang dating ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang huli ay katumbas ng lakas ng 800 sinaunang may sungay na dragon. Naturally, ang lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon ay hindi ang buong lakas ng gusot na matandang lalaki. Halatang nagpigil siya. Kung tutuusin, ang isang 7th level void transformation martial artist na tulad niya ay hindi lang naiintindihan ang isang konsepto. Sa kanyang opinyon, ang lakas na kanyang ipinakita ay dapat na sapat upang harapin ang batang lalaki na masyadong mataas ang tingin sa kanyang sariling mga kakayahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ng magulo na matanda kung gaano siya mali. Sa sobrang mali. Paanong posible? Ang gusot na bulong ng matanda sa sarili. Baka sa boses niya ang pagkamangha. Akala niya nakita niya ang fire arrow na tumusok kay Alvin. Gulat na gulat niyang tiningnan ang eksenang nasa harapan niya. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang kanyang pag-atake na agad na nanega. Ang 1,800 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay naglaho na rin. Kanina, tila hindi alam ni Alvin ang alak na naging palaso habang patuloy siyang naglalakad patungo sa magulo na matanda. Nakagawa lang siya ng hakbang nang malapit na ang fire arrow at tatagos na sana sa dibdib niya. Itinaas niya ang kanyang braso sa bilis ng kidlat at itinuro ang isang daliri upang kontrahin ang palaso na naglalaman ng lakas ng 1,800 sinaunang may sungay na dragon. Ang condensed power ay bumaril mula sa kanyang daliri at nawasak ang arrow na nabuo mula sa alak na kasing dali ng pagputol ng sanga sa isang patay na puno. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang tinatanggihan ni Alvin ang gusot na pag-atake ng matanda sa pamamagitan lamang ng isang daliri. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Alvin ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Maging ang Heaven and Earth Energy ay hindi ganap na nakilos, lalo pa ang Heaven and Earth Phenomenon. Mabilis na humampi si Alvin na kahit ang gulong-gulong matanda ay hindi ito makita ng malinaw. Kaya naman namangha ang gusot na matanda. Sino ka ba? Ang gusot na matanda ay biglang umayos ng likod at humakbang. Mataimtim niyang tiningnan si Alvin. Bakit mo hinahanap ang aking amo? Ako ay isang taong walang pangalan na gustong humiram ng isang bagay mula sa kanya upang mabasa, mahinang sabi ni Alvin.
Nang tumigil si Alvin sa pagsasalita, gumalaw ang kanyang mga paa, at agad siyang nagbagong anyo. Nawala siya sa harap ng magulo na mga mata ng matanda na parang kidlat, dahilan para magbago ng husto ang mukha ng matanda. Nagmamadali siyang pumasok sa mansyon sa likod niya para habulin si Alvin. Sa maluwag na mansyon sa loob ng estate, ang harapan ng bakuran ay puno ng mga bulaklak at halaman. May gazebo sa gitna. Nakatayo roon ang isang matandang nakakunot na kulay abo na nakakunot ang kanyang mga kilay. Mukhang malalim ang iniisip niya. Biglang kumunot ang noo ng nakakunot na kulay abong matandang lalaki at tumingin sa direksyon ng gazebo na para bang may naramdaman siya. Hindi niya alam kung kailan, ngunit nakatayo doon ang isang lilang figure. Bahagyang nagulat ang matandang nakasuot ng kulay abo nang makita ang binata na nakasuot ng lila. Mabilis ang takbo ng kabilang partido kaya lang nakareact siya kapag nakatayo na sa harapan niya ang kabilang partido. Walang alinlangan na ipinakita nito ang nakatagong lakas ng kabilang partido. Bukod pa rito, nagawang pasukin ng kabilang partido ang kanyang mansyon. Nangangahulugan ito na nagawa niyang iwasan ang relo ng kanyang kapatid. Ang lakas ng kanyang kuya ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Demonyo ka ba? Tanong ng matandang nakasuot ng kulay abo. Ang kabataang nakasuot ng lila na pumasok ay si Alvin. Nang marinig niya ang tanong ng matanda, sinagot niya ang sarili niyang tanong, sa tingin mo mukha akong demonyo. Nang marinig iyon ng matanda na nakasuot ng kulay abo, nanigas siya. Tumalim ang kanyang tingin, at nagtanong siya na may bakas ng pagkagulat sa kanyang boses, hindi ka demonyo. Ang binata na nakasuot ng lila ay mukhang nasa 25 taong gulang. Kung siya ay isang tao at hindi isang demonyo, ang kanyang tunay na edad ay hindi dapat higit sa 30 taong gulang. Nagawa niyang makilala kahit gaano kalaki pagkatapos mabuhay sa napakaraming taon. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na medyo hindi maisip para sa isang taong wala pang 30 taong gulang na magkaroon ng ganoong lakas. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon mula sa pangalawang antas na puwersa sa hilagang distrito ng Hilagang Disyerto tulad ni Nick mula sa North Nether Sect ay hindi nagtataglay ng ganoong lakas sa edad na 37. Bahagi iyon ng dahilan kung bakit naisip niyang demonyo ang kabilang partido. Batay sa kanyang lakas at hitsura, hindi nakakagulat na isipin ng mga tao na siya ay isang demonyo. Demonyo man ako o hindi ay hindi mahalaga. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo ay upang humiram ng isang bagay mula sa iyo upang bumasang mabuti. Hindi sinagot ni Alvin ang matandang nakasuot ng kulay abo, ang pangalawang elder ng pamilya Zeng na tanong. Tahimik lang niyang sinabi ang kanyang balak na pumunta rito. Guru. Sa wakas ay dumating na ang magulong matanda. Tumayo siya sa harap ni Selvin na para bang handa siyang maging kalasag. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong hiramin. Sabi ni Selvin na may singkit na mga mata. Kalmado ang ekspresyon niya. Narinig kong nakakuha ka ng isang mapa na sumasaklaw sa Stream River hindi pa katagal. Naparito ako upang hiramin ang mapa upang mapag-aralan ko ito. Kailangan ko ng 20 hininga sa pinakamaraming pag-aaral nito. Ibabalik ko ito sa iyo kapag tapos na ako, diretsyong sabi ni Alvin. Hindi siya nagpatalo sa paligid ng bush. Si Selvin at ang gusot na matanda ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Hindi nila inaasahan na pupunta si Alvin dito para lang manghiram at mag-aral ng mapa. Kaya pumunta ka para sa mapa. Nabawi ni Selvin ang kanyang katinoan pagkaraan ng ilang sandali. Nakangiti siya habang umiiling. This is a small matter to me. It's not even worth mentioning. Bagamat hindi mahalaga kung ito ay malaki o maliit na bagay, ibig sabihin ay may utang ka sa akin dahil gusto mong humiram at pag-aralan ang aking mapa. Kung hihiramin kita ng mapa at pag-aralan mo ito, paano mo ibabalik ang pabor? Sabi ni Selvin habang nakatingin kay Alvin na may bakas ng interes sa kanyang mga mata. Natural, hindi masasalamin sa kanyang mga salita ang nararamdaman sa kanyang puso. Gusto lang niyang makita kung paano tutugan ang batang powerhouse na nasa harapan niya. Madali para sa kanya na humiram ng mapa na hawak niya sa loob ng 20 paghinga. Ito ay hindi isang mahirap na bagay.
Gayunpaman, kinailangan niyang gawing mahirap ang mga bagay dahil ang kabilang partido ay pumasok sa kanyang mansyon. Pabor. Hindi nagulat si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mukhang pinaghandaan niya ito. Mahinahon niyang sinabi, narinig ko na mataas ang iyong natamo sa sining ng inscription. Gawin natin ito, hihirmin mo ako ng mapa para pag-aralan ng 20 beses, at sasagutin ko ang isang mahirap na problema tungkol sa sining ng inscription para sa iyo. Ang pahayag ni Alvin ay sinabing napakakaswal. Hindi mapigilan ni Selvin na matigilan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Heng! Kwalipikado ka bang talakayin ang sining ng inscription sa aking Panginoon? Ang pagkakamit ng aking Panginoon sa sining ng inscription sa buong hilagang disyerto ay maihahambing lamang sa 2 inscription master mula sa North Nether Sect at Anakin Sect. Ang pagbanggit mo ng sining ng inscription sa harap ng aking amo ay parang nagtuturo sa isang isda kung paano lumangoy. Nakakabaliw. Tinuya siya ng magulo na matanda bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Selvin na ibuka ang kanyang bibig. Sa hilagang disyerto, mayroon lamang 2 inscription master na maihahambing sa kanya. Napangiti si Alvin sa pang-aalipusto matapos niyang marinig ang magulo na salita ng matanda. Nakatingin ka sa langit mula sa ilalim ng balon. Nakatingin sa langit mula sa ilalim ng balon. Ang mga salita ni Alvin ay ikinagalit ng magulo na matanda. Namula ang mukha niya habang kumikilos ang origin energy na may fire concept sa kanya. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng hakbang upang hampasin siya. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. Naranasan niya ang lakas ni Alvin, at madali siyang matatalo nito. Sa kanyang opinyon, tanging ang unang elder na nasa 9th level void transformation at nakaunawa sa 9th level void transformation concept ang katugma para sa kanya. Mukhang malaki ang tiwala mo sa iyong natamo sa sining ng inscription. Kung ganoon, paliwanagan mo ako. Si Selvin ay taos-pusong kumbinsido sa lakas ng kabataang nakasuot ng lila. Gayunpaman, sinabi at kinwestiyon ng kabataang nakasuot ng lila ang kanyang natamo sa sining ng inscription. Medyo nagalit at naiinis siya nito. Inialay niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng sining ng inscription, at naisip niyang mataas ang kanyang natamo sa bagay na ito. Kahit papaano, hindi pa niya nakilala ang sinumang makakatalo sa kanya sa sining ng inscription. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang natamo sa sining ng inscription. Gayunpaman, may nagtanong sa kanyang natamo sa sining ng inscription ngayon. Halos hindi siya makaupo. Enlighten you. Umiling si Alvin pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Selvin. What's wrong? Kanina ka pa nagyayabang. Now that my master allow you to enlighten him. You don't dare. Sinamantala ng magulo na matandang lalaki ang pagkakataon na libakin si Alvin. Maging ang titig ni Selvin nang tumingin siya kay Alvin ay naglalaman ng bakas ng paghamak. Ito ay maliwanag na ibinahagi niya ang parehong iniisip sa magulo na matanda. Sinabi ko bang hindi ako maglakas loob na gawin ito? Sinulyapan ni Alvin ang magulo na matanda na may blanko ang mukha bago siya lumingon at tumingin kay Selvin. Mahinahon niyang sinabi, hiram at pag-aaralan ko ang mapa para sa 20 paghinga. Bilang kapalit, lulutasin ko ang isang mahirap na problemang naranasan mo sa sining ng inscription. Kung tungkol sa pagpapaliwanag sa iyo. Imposible iyon. Hindi ako gumagawa ng mga hindi kumikitang deal, sabi ni Alvin sa isang hininga. Binigyang diin niya ang salitang deals. 10:56. Malinaw ang pahayag ni Alvin. Sasagutin niya ang isa sa tanong ni Selvin sa sining ng inscription, ngunit hindi na niya ito liliwanagan pa. Hindi siya gagawa ng hindi kumikitang mga deal. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Selvin kung ano ang ibig sabihin ni Alvin nang umiling siya. Sa nangyari, hindi natakot ang kabilang partido. Inisip lang niya na matatalo siya kapag naliliwanagan siya. Lahat ng tao kayang magyabang. Ang gusot na matandang lalaki ay ngumisi dahil akala niya ay nagyayabang si Alvin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Alvin at tumingin kay Selvin. Mahinahon niyang sinabi, okay, maaari mong tanungin ako ng isang mahirap na problemang naranasan mo sa inscription daw. Bibigyan kita ng sagot ngayon.
Nakita ni Selwyn ang pagtitiwala sa mukha ni Alvin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kilig. Ang binatang ito ba ay isang inscription master? Nagkamali ba siya ng puno? Nagningning ang kanyang mga mata nang maisip niya ang isang problemang bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Diretsa ang tanong niya, hindi ako sigurado kung narinig mo na ang circular shield inscription formation. Pagbuo ng inscription ng circular shield. Tumaas ang isang kilay ni Alvin at dahan-daw ang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Ang circular shield inscription formation ay isang defense type na inscription formation. Dapat ay kayang isulat at iset up ito hanggat ang kanilang spiritual energy ay umabot sa void transformation o mas mataas. Ang inscription formation na ito ay hindi ganoon kahirap. Ang circular shield inscription formation ay hindi naging mahirap para kay Alvin na may alaala ng rebirth Martial Emperor mula sa kanyang dalawang buhay. Sa katunayan, hindi man lang niya ginamit ang circular shield inscription formation noong nagsaset up siya ng defensive inscription formation sa ice coffin na tinulugan ni Irish. Gumamit siya ng mas mahusay na defensive inscription formation sa halip. Hindi ba mahirap? Alam ni Selwyn na mataas ang natamo ni Alvin sa inscription daw nang marinig niya si Alvin na naglalarawan sa circular shield formation sa maayos na paraan. Nang marinig niya ang huling bahagi ng pahayag ni Alvin, kumunot ang gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang nababagabag sa circular shield inscription formation. Sa mas tumpak, siya ay nabagabag ng isa sa inscription formation sa loob ng maraming inscription na bumuo ng isang circular shield inscription formation. Bakit? Bilang nangungunang inscription master sa Hilagang Disyerto, huwag mong sabihin sa akin na hindi ka makakapag-set up ng circular shield inscription formation. Pabiro na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Selvan. There's one inscription that I have yet to master. Napangiti si Selvan sa kahihiyan. Ang Earth Formation ba? Tanong muli ni Alvin. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng magulo na matanda, ngunit nagbago ang mukha ni Selvan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nabigla siya habang nagtatanong, ikaw? Paano mo nalaman? Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na ang kabataang nakasuot ng lila na nasa harapan niya ay maaaring may mataas na tagumpay sa inscription daw. Heng! Malamig na umungol si Alvin. Earth Formation. Hindi mahirap para sa iyo na i-inscribe ito. Ngunit kung gusto mong ganap na pagsamahin ito sa isang circular shield inscription formation, kakailanganin mo ng ilang teknik. Kung hindi mo ito makontrol ng maayos, halos imposibleng ganap na pagsamahin ang Earth Formation sa isang circular shield inscription formation. Ang Earth Formation ay ang core ng isang circular shield inscription formation. Kung hindi mo man lang magawa ito, imposible para sa iyo na mag-set up ng circular shield inscription formation, sabi ni Alvin sa isang hininga. Paki-enlighten mo ako, Master. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Alvin, nagbago ang mukha ni Selvan. Puno ito ng pagkamangha habang nakatitig siya kay Alvin na may nagbabagang tingin at naghihintay sa pagliliwanag ni Alvin. Sa sandaling iyon, lubos siyang kumbinsido. Alam niya na ang binata na mukhang napakabata ay nagtataglay ng mga tunay na kakayahan at hindi sinusubukang linlangin ang mga tao sa pamamagitan ng pagtatangkang maging misteryoso. Paanong posible? Agad na pinaikit ng magulo ang matandang nakatayo sa gilid. Nagulat siya nang hindi makapaniwalang tumingin sa binata na naka-purple na nakatayo sa harapan niya. Hindi niya inaasahan na ang binata na ang lakas ay higit pa sa kanya ay magkakaroon ng ganoong tagumpay sa inscription daw na maaari pa niyang kumbansihin ang kanyang amo sa kanyang kakayahan. Isang beses ko lang sasabihin para maalala mo ito. Hindi mahirap pagsamahin ng perpekto ang Earth Formation sa isang circular shield inscription formation basta't gumamit ka ng spiritual energy. Isa-isang sinabi ni Alvin kay Selvan ang solusyon. Kung maiintindihan man ito ni Selvan o hindi, iyon ay isang bagay na hindi niya kontrolado. Nawala sa kanyang pag-iisip si Selvan pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Mapa. Gayunpaman, agad na sinira ni Alvin ang kanyang konsentrasyon dahil wala siyang planong hintayin siya. Bumagsak ang mukha ni Selvan nang magambala siya. Siya ay kadalasang may inis kung ang kanyang mga iniisip ay nagambala.
Gayunpaman, nawala ang inis sa kanyang mukha at napalitan ng pagkamangha nang makita ang taong hamarang sa proseso ng kanyang pag-iisip. Master, ito ang mapa. Kasunod nito, dali-dali niyang kinuha ang mapa na nakuha niya kanina at ibinigay kay Alvin. Muli niyang ikinunot ang kanyang mga kilay at nahulog sa kanyang malalim na pag-iisip pagkatapos niyang ibigay ang mapa kay Alvin. Ang mga salita ni Alvin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Huwala. Samantala, binuksan ni Alvin ang mapa. Originally, masayahin ang mukha niya. Gayunpaman, dumilim ang mukha niya habang nakakunot ang noo matapos niyang pag-aralan ng detalyado ang mapa. Ang Stream River ay ipinapakita lamang sa isang sulok. Paano ko ito makikita? Bagamat kinumpirma ng mapa na ito ang kanyang kasalukuyang lokasyon at ang lokasyon ng Stream River, natuklasan ni Alvin na ang Stream River ay ipinapakita lamang sa isang sulok. Mahirap makuha ang buong larawan. Dahil dito, hindi pa rin niya makumpirma ang lokasyon ng dakilang kayamanan na itinago ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay. 10 paghinga ay sa wakas ay lumipas. Tulungan mo akong ibalik ito sa kanya. Inihagis ni Alvin ang mapa sa magulo na matanda sa gilid na parang nagtatapon ng basura. Kailangang sabihin na siya ay labis na nabigo. Hindi tulad ni Alvin na itinuring ang mapa na parang basura, ang gusot na matanda ay humawak sa mapa na parang ito ay isang mahalagang kayamanan. Nang hawakan niya ang mapa sa kanyang kamay, narinig niya ang tunog ng sipol ng hangin. Nang tumangala siya, napagtanto niyang nawala na ang binatilyong nakasuot ng lila. Nagmamadali siyang dumating at nagmamadaling umalis. Siya ay isang demonyo, lihim na naisip ng magulo na matanda. Ang kabataang iyon na nakasuot ng lila ay tumingin sa paligid ng 25 taong gulang ngunit nalampasan siya sa lakas. Hindi naman big deal iyon. Gayunpaman, ang nakamit ng kabilang partido sa inscription daw ay nalampasan pa ang kanyang amo. Ito ay tunay na shock sa kanya sa kaibuturan. May isang kasabihan na ang bawat isa ay may isang lugar ng kadalubhasaan. Sa Cloud Continent, ang mga tao ay nahahati sa 4 na grupo depende sa kung anong uri ng lugar ang kanilang espesyalidad. Ang unang uri ay ang mga nakatutok sa martial daw. Inialay nila ang kanilang buhay sa pagpapabuti ng kanilang paglilinang pati na rin ang pag-unawa sa mga konsepto at kalaliman, sinusubukan na maging mas malakas hanggat maaari bago sila mamatay. Karamihan sa mga tao ay nahulog sa grupong ito ng mga tao. Ang pangalawang uri ay ang mga nakatutok sa weapons refinement daw. Kilala sila bilang mga manggagawa ng armas na nag-alay ng kanilang buhay sa paggawa, nagsusumikap na gumawa ng mas mahusay na grado ng mga sandata ng espiritu. Ang ikatlong uri ay ang mga nakatutok sa medicine refinement daw. Kilala sila bilang mga alchemist. Ito ay halos katulad ng mga manggagawa ng armas. Ang pang-apat na uri ay inscription masters na nakatutok sa inscription daw. Sa kanyang palagay, hindi maiisip na ang kabataang iyon na nakasuot ng lila ay maging tao kung siya ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na lakas at may napakataas na tagumpay sa inscription daw. Imposible para sa isang tao na martial artist na makamit ang gayong magagandang tagumpay sa edad na iyon. Sa makatuwid, napagpasyahan niyang ang kabataang nakasuot ng lila ay isang demonyo at hindi tao. Kapag ang isang demonyo ay pumasok sa void transformation at naging isang demonyo, maaari siyang pumili ng anumang anyo ng hitsura. Kahit na ito ay 100 taong gulang na demonyo, maaari siyang mag-transform sa isang inosenteng bata kung gusto niya. Lumipas ang oras ng tahimik. Sa wakas ay nawala si Selvin sa kanyang pag-iisip makalipas ang 2 oras. He muttered in a low voice, "Ganyan yan, ganyan yan. Salamat, Mas." Handang pasalamatan ni Selvin ang kabataang nakasuot ng lila na lumutas sa kanyang problema nang malaman niyang nawala na ang kabilang partido. Agad na tiningnan ni Selvin ang gulong-gulong matanda at same time na nagtanong, "Nasaan si Master?" "Guru, iyan." Umalis si Master 2 oras na ang nakakaraan, ang magulo na sagot ng matanda. "Bakit hindi mo siya hiniling na manatili?" Nagmamadaling sinabi ni Selvin, ang pagkamit ng Panginoon sa inscription daw ay bihira. Kung maaari siyang manatili sa pamilya Zeng ng kaunti, ang aking pagkamit ng inscription daw ay tiyak na bubuti.
Tumingin si Selwyn sa magulo na matanda at nag-aalalang nagtanong saang direksyon nagpunta ang master. Hindi inaasahan ng gusot na matanda na magiging ganoon ka-excited ang kanyang amo. Medyo nabigla siya at napangiti na lang siya ng mapait habang sinasabing, I don't know. Hi. Tumayo doon si Selvan. Ilang beses ding nagbago ang ekspresyon ng mukha niya bago siya napabuntong hininga. Sinari ko ang sarili kong pagkakataon. Kung hindi ko babanggitin ang bagay na may utang siyang pabor sa akin, tiyak na hindi siya kikilos ng napakaliit. Nabaril ko talaga ang sarili ko sa paa. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang napuno sa mukha ni Selvan nang magsalita siya. Hindi naiwasang magtanong ng gulong-gulong matanda, Guro, ang pagkamit ng master sa inscription daw ay talagang napakaganda. Hindi siya isang inscription master kaya hindi siya pamilyar sa inscription daw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya mahuhusgahan kung gaano kataas ang natamo ng kabataang nakasuot ng lila sa inscription daw. Tumingin si Selvan sa gulong-gulong matanda at sinabing, sa palagay ko ang kakayahan ko ay hindi man lang 1/10,000 ng kanya. Ano sa palagay mo? Ano? Nanlaki ang mga mata ng magulo nang marinig ang mga salita ni Selvan. Bagamat alam niyang mataas ang tingin ng kanyang amo sa kabataang nakasuot ng lila, hindi niya inaasahan na ganoon kataas ito. Naisip ng kanyang amo na ang kanyang kakayahan ay hindi kahit 1/10,000 ng nakamit ng kabataang nakasuot ng lila sa inscription daw. Pumunta ka at tumingin sa paligid. Tingnan mo kung may makikita kang bakas ng Panginoon. Kung mahahanap mo siya, dapat mo siyang ibalik ng may paggalang. Kung hindi mo siya mahanap, ibig sabihin ay wala akong kapalaran sa Panginoon, utos ni Selvan sa gulong-gulong matanda bago siya bumantong hininga. Oo. Ang gulong-gulong matanda ay hindi nang ahas na magantala, at siya ay umalis ng nagmamadali. Sa kaliwanagan ng master. 100% akong siguradong makakapag-inscribe at makakapag-set up ako ng circular shield inscription formation sa pagkakataong ito. Pagkaalis ng magulo na matanda, nagliwanag ang tingin ni Selvan. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya. 10:57. Umalis si Alvin sa lungsod at nakipagkita kay Jack pagkatapos niyang lisanin ang ari-arian ng pamilya Zeng. Dati, nakakita siya ng liblib na kuweba ng bundok sa bulubundukin sa labas ng lungsod para tutuluyan ni Jack. Ang ice coffee na tinutulugan ni Irish ay inilagay din sa kuweba. Nagtayo siya ng killing formation sa labas ng kuweba para sa kaligtasan nilang dalawa. Young Master. Nagliwanag ang mga mata ni Jack nang makita niya ang pagbabalik ni Alvin. Tara na. Tumango si Alvin. Naglabas siya ng invisible energy nang iangat niya ang kanyang braso. Ginabayan ng enerhiya si Jack at ang kabaong ng yelo nang umalis sila sa kuweba sa hanay ng bundok at nagpatuloy sa pagtungo sa hilaga. Batay sa mapa, dapat tama ang direksyon na aking tinatahak. Doon lang ang Stream River, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatingin siya ng diretso. Kahit na ang mapa na nakita niya sa ari-arian ng pamilya Zeng ay hindi niya inaasahan, may ilang bagay na nakuha niya mula sa lugar na minarkahan bilang Stream River sa mapa. Nagtungo sila hanggang sa hilaga pagkatapos nilang lisanin ang hilagang disyerto. Darating lamang sila sa Stream River pagkatapos nilang madaanan ang ilang lugar na katulad ng hilagang disyerto. Inilabas ni Alvin ang kakaibang stone platform na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor sa kanilang paglalakbay. Nakuha niya ang kakaibang stone platform sa ikalawang antas ng Martian Palace. Kinuha niya ang kakaibang stone platform dahil may mahiwagang inscription formation dito na nagpapahintulot sa kanya na pagsamahin at ilabas ang origin energy. Ang pagtataas ng kapangyarihan ay magiging kakilakilabot. Kung makakaipon ako ng origin energies mula sa isang grupo ng mga tao at ilagay ito sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng inscription formation na ito. I wonder how terrifying the power of that person would be. Gusto niyang pag-aralan ang inscription formation para makita kung matutupad ba nito ang kanyang pangarap na pagsamahin ang isang grupo ng 9th level Void Transformation Martial Artists para pumatay ng isang Martial Monarch powerhouse. Bilang isang taong nagmana ng alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa kanyang dalawang buhay, si Alvin ay halos katulad ng Rebirth Martial Emperor mismo sa isang tiyak na lawak.
Sa makatuwid, mayroon siyang medyo malalim na pag-unawa sa inscription daw. Hindi masyadong mahirap para sa kanya na pag-aralan ang inscription formation sa stone platform. Ang inscription formation na ito ay madaling makakalap ng mga energies sa origin stones, ngunit hindi nito makakalap ng origin energy sa isang tao o katawan ng isang hayop. Sigurado si Alvin sa kanyang teorya pagkatapos niyang pag-aralan ito ng ilang araw. Hindi niya maiwasang madismaya. Bukod dito, kailangan nitong tipunin ang origin stones upang pagsamahin at ilabas ang lahat ng lakas. Naisip din ito ni Alvin. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang ideya ng pangangalap ng maraming lakas ng martial artist sa pamamagitan ng inscription formation ay hindi pinag-isipang mabuti. Ang inscription formation ay hindi makakalap ng enerhiya mula sa katawan ng isang martial artist ng tao. Ang isang taong martial artist ay gawa sa laman at dugo, at imposible para sa isang tao na matiis ang proseso ng pangangalap ng enerhiya mula sa inscription formation. Kung may mali, ang taong iyon ay mamamatay sa proseso ng pangangalap ng enerhiya mula sa inscription formation. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang maisip niya ito. Hindi ko talaga magagamit ang inscription formation na ito. Maliban na lang kung makakagawa ako ng puppet para maglaman ng enerhiyang naipon ng inscription formation mula sa origin stones para palabasan ang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kaisipang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Alvin mula noong una itong pumasok sa kanyang isipan. Gumawa ng puppet. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Naunawaan ko na ang halos lahat ng bagay na dapat unawain tungkol sa inscription na pagbubuo sa entablado ng bato. Hanggat mayroon akong mga kinakailangang materyales, magagawa kong mag-ukit at mag-set up ng isa sa aking sarili. Pagkatapos nito, maaari akong lumikha ng isang puppet sa pamamagitan ng isa pang inscription formation at gamitin ang inscription formation sa stone platform upang magbigay ng enerhiya sa puppet. Gayunpaman, ang enerhiya sa isang mid-grade na origin stone ay limitado. Kahit na marami pang mid-grade na origin stones, ang elevation ng lakas ng puppet ay magiging napakabagal at limitado. Kakailanganin ko lang na kumuha ng napakalaking halaga ng mga high-grade na origin stones upang makabuluhang mapalakas ang lakas ng puppet. Mas optimistic ang pakiramdam ni Alvin ngayong mayroon na siyang bagong layunin. Ang kanyang layunin ay makakuha ng napakalaking halaga ng mataas na grado na origin stones. Pagkatapos ay makakaipon siya ng mga enerhiya mula sa napakalaking dami ng mataas na grado na origin stone sa pamamagitan ng inscription formation sa kakaibang stone platform at ilalabas ito sa pamamagitan ng puppet. Hanggat mayroon akong sapat na mataas na grado na origin stones, ang puppet ay makakapaglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Hindi naging mahirap para sa kanya na lumikha ng isang puppet. Ang kailangan lang niya ay maghanda ng ilang materyales at inscription para iset up ang inscription formation. Ang lahat ng impormasyon ay naitala sa memorya ng Rebirth Martial Emperor. Ang problema ay ang kakapusan ng mga high-grade na origin stones. Walang maraming high-grade origin stones sa spatial rings ng tatlong matandang lalaki. Mga 300 lang sila. Napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ito. Ang tatlong matatandang tao na iniisip niya ay natural na ang tatlong martial monarch powerhouses mula sa pangalawang antas na puwersa sa hilagang disyerto na namatay sa Crimson Sky Kingdom. Bukod sa spatial ring nitong siya na mas maaga niyang nakuha rin niya ang Holden at Theban spatial rings mula kay Dan. Gayunpaman, mayroon lamang higit sa 300 mataas na grado na pinagmulan ng mga bato na pinagsama mula sa tatlong martial monarch powerhouses. Naalala pa rin ni Alvin kung paano siya nadala ng kayamanan noong siya ay nasa Crimson Sky Kingdom. Nang maglaon, ang kayamanan ay naging kalabisan sa kanya nang tumuntong siya sa Dark Cloud Dynasty. Ang kanyang pagnanais para sa mataas na grado na origin stones ay tulad ng kanyang pagkauhaw sa kayamanan noong siya ay nasa Crimson Sky Kingdom. Kailangan ko ng napakaraming high-grade na origin stones at ilang materyales. Oras na para humanap ng lugar na mapagpahingahan ng ating mga paa. Sa kasalukuyan kong kakayahan, medyo delikado ang dumaan sa Stream River para makarating sa gitnang bahagi ng Cloud Continent.
At saka, si Jack at ang kakayahan ko ay nangangailangan ng elevation. Oras na para gamitin ng husto ang Grade 1 Weapons Craftsman ko at Grade 1 Alchemist's ability, bulong ni Alvin sa sarili habang nag-iisip ng plano sa kanyang isipan. Dapat tayong maghanap at manirahan malapit sa pinakamakapangyarihang puwersa na pinakamalapit sa Stream River. Isang malakas na puwersa lamang ang makakatugon sa aking mga pangangailangan. Hindi na nagdalawang isip si Alvin nang maisip niya ito. Dinala niya si Jack at ang kabaong ng yelo habang lumilipad siya hanggang sa hilaga. Mas mabilis pa ang bilis niya kumpara kanina. Di nagtagal, umalis si Alvin sa hilagang disyerto. Samantala, isang silhouette ang lumipad papunta sa Ancient Desert City sa southern zone ng hilagang disyerto. Ang bilis ng silhouette ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ni Alvin. Ang silhouette ay may ibang tao sa hila habang lumilipad ito sa hangin. Jean, napag-isipan mo na ba ang desisyon mong bumalik? Seryosong tanong ng matanda habang nakatingin sa katabi niyang medyo may edad na. Uncle, my dad is broken, and I've lost my cultivation base. It's meaningless for me to stay in Skywolf Fort. I want to go back to my mother, mataimtim na sabi ng medyo may edad na. Hindi kita pipilitin since nakapagdesisyon ka na. Ang matanda ay ang pinuno ng 5 dakilang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, si Lamar. Ang nasa katanghaliang lalaki ay ang kanyang pamangkin, si Jean. Kinuha ni Jean ang pangalan ng pamilya ng kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit sila ni Lamar ay may magkatulad na pangalan ng pamilya. Alvin. Pinutol mo ang aking cultivation base. I'm useless regardless kung babalik ako o hindi. Pagbalik ko, sisirain talaga kita at susunugin kahit anong mangyari. Si Jean ay nagngangalit sa loob. Ang lilang silhouette na kinasusuklaman niya ng buong puso ay lumitaw sa kanyang isip at naging sanhi ng pag-igting ng kanyang mga ngipin na may madilim na ekspresyon. Whoosh! Di nagtagal pagkatapos umalis sina Lamar at Jean sa Skywolf Fort at sa Ancient Desert City, isang berdeng silhouette ang lumipad patungo sa Ancient Desert City na parang kidlat habang ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin. Dumating ang silhouette sa itaas ng Skywolf Fort. Hindi niya nakuha ang atensyon ng mga tao mula sa Skywolf Fort mula nang siya ay pinasadahan ng mataas na hangin. 4 na silhouette lang ang lumipad sa langit sa itaas ng Skywolf Fort. Isang demonyong lobo na may asul na balahibo na nakatikip sa buong katawan nito ang nakatayo sa itaas ng Skywolf Fort. May marka sa hugis ng Crescent Moon sa pagitan ng mga kilay ng demonyong lobo. Ang marka ay Asherin. Fort Master. Ang 4 na lumitaw sa itaas ng Skywolf Fort ay ang 4 na Skywolf Fort's Vice Fort Masters bukod kay Lamar. Magalang silang yumuko sa demonyong lobo na nababalutan ng asul na balahibo. Siguradong magugulat ang mga tagalabas kung masasaksihan nila ang eksenang ito. Ang Fort Master ng Skywolf Fort ay hindi isang tao kundi isang demonyong lobo. Tumango ang demonyong lobo at pinagpag ang katawan nito. Pagkatapos ay nag-transform ito sa isang matanda na nakasuot ng berde. Ito ay ang Fort Master ng Skywolf Fort, Lachlan. May bakas ng pag-aalala sa mukha ni Lachlan sa mga sandaling ito. Mabuti na lang at bumalik si Ancestor sa nakaraan. Kung hindi, tiyak na pahihirapan ako ng 2 young misses. Hindi maiwasan ni Lachlan na kiligin nang maalala niya ang 2 young misses na pinaglilingkuran niya sa loob ng mahabang panahon. Nag-aatubili siyang alalahanin ang pahirap na karanasang pinagdaanan niya. Kung may pagpipilian siya, buburahin niya ang karanasan sa kanyang ulo magpakailanman. Nasaan si Lamar? Tanong ni Lachlan sa kanyang malalim na boses nang tumingin siya sa 4 na taong nakatayo sa kanyang harapan. Baka sa mukha niya ang pagsimangot. Fort Master, pinapauwi ng master ko ang kanyang pamangkin, mabilis na sabi ni Elmo nang mapansin niya ang magulong emosyon ni Lachlan. Siya ang pinakahuling nakatayo sa 5 Skywolf Fort's Vice Fort Masters. Bahagyang tumango si Lachlan at nagtanong, kumusta ang gantimpala mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor? Mayroon bang anumang profundity fragment na magagamit ko? Ang mga mata ni Lachlan ay kumikinang sa nag-aalab na pagnanasa nang magsalita siya. 10:58.
Ang apat na Vice Fort Masters ng Skywolf Fort, kabilang si Elmo, ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo. Bahagyang kumaibot ang kanilang mga labi nang marinig nila ang mga salita ni Lachlan at nakita ang pananabik sa kanyang mga mata. Nalungkot ang mukha ni Lachlan nang makita niya ang pait sa kanilang mga mukha. Bakit? Wala bang profundity fragment na magagamit ko? Fort Master. Nag-ipon ng lakas ng loob si Elmo na magsalita matapos siyang himukin ni Carmelo at ng iba pa. Tumingin siya kay Lachlan na may pilit ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, wala kaming nakuhang kahit ano mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, pati na ang profundity fragments. Bukod dito, lahat ng 20 batang powerhouse mula sa ating Skywolf Fort na pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor ay namatay sa loob. Nagmamadaling sinabi ni Elmo ang lahat sa isang hininga at balisang tumingin kay Lachlan. Tila kalmado si Lachlan habang nakatayo siya roon. Gayunpaman, may nakatago sa katahimikan na layunin ng pagpatay. Ito ay totoo lalo na tungkol sa kanyang mga mata. Agad na tumalim ang kanyang tingin at naging malamig. Para bang lalamunan niya ang sino mang maglalakas loob na lumapit sa kanya. Paano nangyari iyon? Tanong ni Lachlan sa kanyang malalim na boses. Fort Master, lahat sila ay pinatay ng iisang tao, sabi ni Elmo na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Kasabay nito, isang purple silhouette ang lumitaw sa isip ni Elmo. Dati, nakita niya ang purple silhouette noong martial competition of the 10 Dynasties na inorganisa ng Skywolf Fort. Tinalo ng taong iyon ang 10 kabataang powerhouse at nanalo sa unang pwesto sa martial competition ng 10 Dynasties. Halos sa sandaling matapos magsalita si Elmo, isang malakas na alon ng aura ang lumabas sa katawan ni Lachlan at nagdulot ng kaguluhan sa mga ulap sa kanilang paligid. Sino te? Malamig ang boses ni Lachlan at puno ng layuning pumatay. Ito ay si Alvin. Napabuntong hininga si Elmo. Alvin. Nawala ang lamig sa mukha ni Lachlan at napalitan ng pagkabigla nang marinig niya ang sinabi ni Elmo. Yung taong nanalo sa martial competition ng 10 Dynasties na inorganisa natin. Ang kapatid na Alvin na binanggit ni Young Miss. Isang dilaw na silhouette ng isang babae ang lumitaw sa isip ni Lachlan habang nagsasalita siya. Hindi niya maiwasang kiligin. Oo. Agad na tumango si Elmo. Akala ko ba lahat kayo ay walang ginawa kay Alvin? Tanong ni Lachlan sa kanyang malalim na boses. Ang kanyang mga mata ay naging mabangis habang nakatingin kay Elmo, Carmelo, at ang 2 pang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Hindi. Agad namang umiling ang 4. Magaling. Tandaan mo ito, huwag mong subukan ang swerte mo kapag nakatagpo mo si Alvin. Ang mga bagay na gagawin ng mga tao sa likod ni Young Miss ay lampas sa iyong imahinasyon. Naging seryoso ang mukha ni Lachlan habang nagsasalita siya. Nagpalitan ng tingin si Elmo at ang iba nang marinig nila ang mga salita ni Lachlan. Kitang-kita nila ang takot sa mga mata ng isa't isa. Dapat ba nating sabihin sa Fort Master ang tungkol sa paghabol natin kay Alvin pagkatapos ng martial competition ng 10 Dynasties? Palihim silang nakipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Sa tingin ko mas mabuti kung wala tayong sasabihin. Dahil natatakot si Fort Master sa Young Miss Nympha na iyon, tiyak na maghahirap tayo kapag nalaman niya ito. Tama, hindi natin masasabi sa kanya. Maya-maya pa ay nagkaintindihan na silang 4. Samantala, ang Fort Master ng Skywolf Fort, si Lachlan, ay nanatiling nakakalimutan. 3 silhouette ang lumipad ng mataas sa kalangitan sa hilagang lugar malapit sa hilagang disyerto. Iyon ay ang mga silhouette ng 2 dalaga at isang matandang babae. Walang emosyon ang mukha ng matandang babae. Gayunpaman, ang daloy ng hangin ay nanatiling hindi nababagabag sa tuwing siya ay gumagalaw, hindi katulad ng 2 dalaga na nagdulot ng kaguluhan sa mga ulap. Numi, mangyaring hayaan mo akong manatili ng kaunti pa. Hindi ko pa nahahanap si kapatid na Alvin. Nagmamakaawa ang dalagang nakadilaw na nakasuot at lumingon ng malikot ang mata sa asher-clad na matandang babae. Young Miss, itigil mo na ang pagdudulot sa akin ng gulo. Labis ang kalungkutan ni Master na isinama mo si Young Miss Lucy at tumakas sa bahay. Hiniling niya sa akin na ibalik agad kayong 2, walang magawa ang nakaasol na matandang babae.
Napuno ng pagmamahal ang kanyang mga mata nang mapatingin sa dalagang nakadilaw na nakadamit. Ang binibini na nakasuot ng dilaw ay si Nympha. Nanlumo si Nympha at napayuko nang marinig niya ang mga salita ng matandang babae na nakasuot ng Asher. Nakakainis si Father. Nagpapahinga lang ako sa labas, and he wants a say in this as well. I won't talk to him for a month pagbalik ko. No, I won't talk to him for 2 months. Nagpalitan ng pilit ng ngiti ang nakasuot ng Asher na matandang babae at ang dalaga sa tabi niya nang marinig nila si Nympha na nagbubulungan sa sarili. Maya-maya pa, ang mood ni Nympha ay tila nagangat nang may naalala siya. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa Asher-clad na matandang babae habang nakapikit ang kanyang mga mata. Tinanong niya, Numi, may maliit na ginto, maliit na itim, at maliit na puti na lumabas sa lugar na iyon. Baka sa kanyang magandang mukha ang pagkamadalian. Hindi pa. Umiling ang nakaasol na matandang babae. Makalabas ba sila ng ligtas? Nag-aalalang tanong ni Nympha. Ang dalawang maliit na sawa ay dapat maayos. Ang kanilang bloodline ay umabot na sa variant na Saint Beast's Descendant Standard. Malamang na sila ay mag-transform sa variant na Saint Beasts doon, the Asher-clad old lady said. Paano ang Little Gold? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Nympha habang patuloy na nag-aalalang nagtanong, walang mangyayari dito tama. Kung may mangyari dito, paano ko ipapaliwanag ito kay Brother Alvin? Mahirap sabihin. Ang maliit na gintong daga ay isang jade-eyed heavenly mouse. It's a Saint Beast's descendant. Mas stable ang bloodline nito kaya mas mahirap itong mag-transform sa isang Saint Beast kumpara sa dalawang maliliit na sawa, sabi ng Asher-clad na matandang babae habang umiiling. Batay sa kanyang mga salita, ang lahat ay hindi pa rin sigurado. Ano ang mangyayari kung hindi ito magbago? Walang magawang tanong ni Nympha. Talagang mamamatay yan. Bilang isang demonyo na nakapunta sa lugar na iyon, pamilyar ang babaeng nakasuot ng asul na lugar tulad ng likod ng kanyang kamay. Tiyak na mamamatay ito. Ang apat na maiikling salita ay labis na ikinagulat ni Nympha kaya agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Little Gold, please be safe, bulong ni Nympha sa sarili pagkatapos niyang bumantong hininga. Young miss, it's time to go. Mahinahong sabi ng nakaasol na matandang babae. Sa sandaling magsalita siya, walang nakakita sa kanyang ginawa, ngunit nawala siya kasama ang dalawang binibini. Para bang wala sila roon. Malayo sa hilagang disyerto, sa isang marangya at marilag na palasyo sa isang lumulutang na isla. May dalawang silhouette na nakatayo sa itaas ng palasyo sa sandaling iyon. Sumandal silang dalawa sa isa't isa. Ito ay isang lalaki at isang babae. Nakasuot ng Asher na damit ang lalaki, at mukhang mag-ara habang nakatayo roon. Ang kanyang mga tampok ay malapit sa pagiging perpekto tulad ng isang iskultura na may sensinang nililok. Ang kanyang pares ng tuwid at makakapal na kilay ay nagpaganda sa kanya. Ang kanyang mga mata na tila kalmado sa ilalim ng mga tuwid na kilay ay nakatingin sa malayo. May mga sulyap ng berdeng enerhiya na kumikislap sa kanyang mga mata. Biglang tumalim ang titig niya na para bang mabubutas nila ang lahat. Nakasuot din ng kulay asul na damit ang katabi niyang babae. Ang kanyang magandang mukha ay tila lumalabo ang lahat sa kanyang paligid. Parehas silang match made in heaven nang magkatabi sila. Kuya Fang, dapat ay dinala mo si Alvin dito. Nag-aalala ako na iniwan natin siyang mag-isa doon, mahina at mahinang sabi ng ginang. Rosa, sa wakas ay dinala mo ito. Mayroon akong dahilan para iwan si Alvin doon. Ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Mangyaring subukan at maunawaan, sabi ng lalaki. Kuya Raymond, alam kong gusto mong maranasan ni Alvin na mag-isa dyan. Pero hindi mo ba magagawa rin dito? At saka, si Alvin ay nasa ilalim ng ating pagbabantay kung narito siya. Mas magaan ang pakiramdam ko kung nandito siya, muling sabi ng ginang. Rosa, syempre naisip ko ang sinabi mo. Pero kung dadalhin ko si Alvin dito, magdudulot lang ito ng kapahamakan at walang benepisyo sa kanya. Hindi ako sigurado kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang aking pangangatwiran.
Maiintindihan mo kung ano ang sinusubukan kong sabihin kapag nakita mo si Alvin sa hinaharap, sabi ng lalaki. Pero paano kung may mangyari kay Alvin dahil mag-isa lang siya doon? Nag-aalalang tanong ng ginang. Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng 3 anting-anting para sa kanya na magliligtas ng kanyang buhay ng 3 beses. Inalo ng lalaki ang ginang. Ano ang mangyayari kapag naubos niya ang lahat ng 3 anting-anting? Kung gayon kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Hindi ba tayo pwedeng magpadala ng isang tao para protektahan siya? Ang pagprotekta sa kanya ng palihim ay gagana rin. Ang 3 anting-anting ang hangganan ng aking pakikialam sa kanyang buhay. Kailangan niyang tahakin ang landas ng mag-isa sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Sa tingin mo ba isang ordinaryong tao ang anak ni Raymond? Paano kung may mangyari sa kanya? Dapat tayong maniwala sa kanya. Ilang buwan matapos umalis sa hilagang disyerto at maglakbay sa hilaga, sa wakas ay dumating si Alvin sa kanyang destinasyon. Ito ang lugar malapit sa Stream River. Tinawag itong Northern Mountain Land. Northern Mountain Land. Northern Mountain. Noon ako at si Irish ay patungo sa Ancient Desert City kasama si Uncle Flair, naalala ko ang mga kapatid na iniligtas ni Uncle Flair ay mula sa Northern Mountain Land. Napatingin si Alvin sa ice coffee na umaaligid sa hangin sa tabi niya. To be exact, bulong-bulong niya sa sarili habang nakatingin sa babaeng nakapulang nakahandusay sa ice coffin. Ang lokla ng Northern Mountain. Iniisip ko kung ang lokla na ito ay makapangyarihan sa Northern Mountain Land dahil maraming puwersa dito. Nagtataka si Alvin. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Northern Mountain Land. Ang dahilan kung bakit alam niyang tinawag itong Northern Mountain Land ay dahil sa mapa na pinag-aralan niya sa estate ng pamilya Zeng kanina. Nakalagay dito ang landmark ng Northern Mountain Land. Ang Stream River ay nasa hilagang bahagi ng Northern Mountain Land. Bagaman ang mapa ay may markang Northern Mountain Land, wala itong detalyadong pagpapakilala sa Northern Mountain Land. Kailangan kong galugarin ang lugar ng mag-isa para matuto patungkol dito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nagsimulang galugarin ni Alvin ang lugar kasama si Jack at ang kabaong na may yelo na naglalaman ng Irish. Siya ay naghahanap ng isang lungsod sa loob ng Northern Mountain Land. Sa wakas ay natagpuan niya ang isang lungsod pagkatapos gumugol ng kalahating araw sa pagtingin sa paligid. Ito ay isang maliit na lungsod na matatagpuan sa timog ng Northern Mountain Land. Bagamat maliit ang lungsod, abala ang trapiko sa maraming tao na pumapasok at lumalabas. Jack, pumasok tayo sa lungsod. Bumaba si Alvin dala ang kabaong ng yelo pagkatapos niyang kausapin si Jack. 10:59. Whoosh! Nang pumasok sina Alvin at Jack sa lungsod, naging sentro ng atensyon ang kabaong ng yelo na parang anino na sumusunod sa kanila. Masyadong kapansin-pansin ang kabaong ng yelo. Gayunpaman, hindi maraming tao ang nangahas na maghanap ng mahabang panahon. Sa isang mundo kung saan namumuno ang pinakamalakas, kailangan nilang maging maingat sa lahat ng kanilang ginagawa. Malalagay sila sa gulo kung sila ay walang ingat. Di nagtagal, pumasok sina Alvin at Jack sa isang restaurant. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang mesa malapit sa bintana at umupo sa kanilang mga upuan. Bang! Sa ilalim ng kontrol ni Alvin, ang ice coffin ay matibay na lumapag sa susunod na mesa. Biglang napatingin ang lahat ng customer sa restaurant. Napakagandang babae. Ang ilan sa kanila na mapagmasid ay napansin kaagad ang pulang nakasuot na babae na nakahiga sa kabaong ng yelo. Sa kabila ng ice coffin ay nakaharang, mahirap itago kung gaano siya kaganda. Malakas pa rin ang hininga niya. Bakit siya nakahiga sa ice coffin? Marami sa kanila ang naguguluhan. Marahil ay nagkaroon siya ng isang komplikadong sakit. Ang ilan sa kanila ay nag-isip. Ang isang bagay na tiyak ay ang hitsura ng kabaong ng yelo na nakaagaw ng limelight sa restaurant. Bihira ang ganitong tanawin. Bukod dito, si Alvin ay sobra-sobra para kumuha ng isang buong mesa na may yelong kabaong lamang. Di nagtagal, inutusan ng manager ng restaurant ang isang waiter na kausapin si Alvin. Napatingin sa kanya ang waiter at dahan-daang sinabing, "Sir, you can't."
Babayaran ko ang 2 mesa kapag nakuha ko na ang bill. Pinutol ni Alvin ang waiter. Alam niya ang sasabihin ng waiter. Tiyak na sasabihin niyang makakaapekto sa negosyo ng restaurant si Alvin na kumuha ng dagdag na mesa. Natahimik ang waiter at ang restaurant manager. Sumandal si Alvin sa bintana pagkatapos niyang mag-order at pinaalis ang waiter na umalis para maghanda ng pagkain. Nakarelax siya habang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa kalsada sa labas ng restaurant. Sa sandaling ito, sa wakas ay payapa na ang kanyang puso. Hindi siya nang ahas na mag-relax kapag siya ay naglalakbay dahil maaaring makatagpo siya ng mga mapanganib na sitwasyon. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Curious na tanong ni Jack habang nakatingin kay Alvin. Hindi niya alam ang mga plano na lihim na ginawa ni Alvin. Kapag ang waiter ay naghahain ng aming pagkain, tanungin siya kung aling puwersa ang pinakamakapangyarihan sa Northern Mountain Land. Pagkatapos naming makuha ang aming sagot, bibisitahin namin ang partikular na puwersang iyon. Sabi ni Alvin. Itinuon niya ang atensyon sa ice coffin sa katabing mesa habang nagsasalita. To be more precise, nakatingin siya sa red-clad lady na nakahiga sa ice coffin. Naaga ng magandang mukha ng pulang damit ang buong atensyon niya. Nahihirapan siyang umiwas ng tingin. Sa sandaling ito, ang sarap sa kanyang mga mata ay parang umaagos na tubig na tila kayang tunawin ang lahat ng dinadaanan nito. Irish, gigisingan kita mula sa koma na ito sa lalong madaling panahon. Mangyaring hintayin ako, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Oo. Bagamat walang ideya si Jack kung bakit gustong pumunta ng kanyang young master sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land, hindi na niya ito tinanong pa. Naniniwala siyang may sariling dahilan ang kanyang young master sa kanyang mga aksyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang kanyang young master at hawakan ang lahat ng walang kabuluhang bagay. Maya-maya pa ay sunod-sunod na inihain ang mga ulam sa mesa. Waiter, itatanong ko sana. Aling puwersa ang pinakamakapangyarihan sa Northern Mountain Land? Tanong ni Jack sa waiter ayon sa order ni Alvin. Sa palagay ko ito ang unang pagkakataon mo sa aming Northern Mountain Land. Tanong ng waiter habang kumikinang ang mga mata. Tama na. Tumango si Jack. Sir, may 2 angkan na pinakamakapangyarihan sa Northern Mountain Land. Ang isa ay ang Osborne habang ang isa ay ang Lochlan. Napangiti ang waiter habang sinasagot ang tanong ni Jack. 2 angkan. Osborne at Lochlan. Bago pa makasagot si Jack, si Alvin na nakaupo sa tabi niya ay sumimangot habang ang kanyang puso ay kumirot. Ano ang isang pagkakataon? Naalala ni Alvin noong umalis siya sa Darming Dynasty kasama sina Irish at Wilbur, ang magkapatid na Wilbur na iniligtas noong papunta sila sa ancient city of Everlast ay mula sa Northern Mountains Lochlan. Ang Lochlan ng Northern Mountain ay isa sa 2 pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Sila ay mga angkan lamang, ngunit isa sila sa makapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Nakakagulat, kumikinang ang mga mata ni Alvin nang ipakita niya ang ekspresyon ng pagkagulat sa kanyang mukha. Natural, alam niya na kailangang may higit pa sa 2 angkan para maging pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Mga angkan. Nagulat din si Jack nang marinig niya ang sinabi ng waiter. Dapat malaman ng isa na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang angkan at isang sekta ay makabuluhan. Ang mga angkan ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa direktang linya ng kanilang mga inapo at ang mana ay karaniwang napagpasyahan ng bloodline. Gaano man kahusay ang isang pangalawang disipulo o isang disipulo na may ibang pangalan ng pamilya, mahirap para sa kanila na maging kakaiba. Ang pinakamaraming ibibigay sa kanila ay ang posisyon ng isang elder o isang revered elder. Talagang imposible para sa isang pangalawang disipulo at isang disipulo na may ibang pangalan ng pamilya na mabigyan ng posisyon ng clan leader. Sa makatuwid, napakahirap para sa mga angkan na umangat sa katanyagan. Sa kabilang banda, ang mga sekta ay hindi limitado ng bloodline. Ang mga makapangyarihan ay maaaring umakyat sa hagdan at tumaas. Hanggat may kakayahan ang isa, posible para sa isa na maging leader ng sekta.
Iyan ay magpapalakas sa pagiging agresibo ng alagad ng sekta ng maraming tiklop. Sa mga dayuhang lupain kung saan napakaraming powerhouse, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang angkan at isang sekta ay walang alinlangan na makabuluhan. Gayunpaman, itong Northern Mountain Land ay pinamumunuan ng dalawang angkan. Hindi ka panipaniwala. Inakala nina Alvin at Jack na kakaiba ito. Sir, nakakapagtaka ba kayo na ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land ay ang dalawang angkan? Tanong ng waiter. Mahuhulaan niya ang mga iniisip ni Alvin at Jack sa pamamagitan ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi naman ito itinanggi ng dalawa at sabay na tumango. Sir, baka hindi mo alam ito. Ang Osborne at Lowe clan ng Northern Mountain Land ay ganap na naiiba sa mga ordinaryong clans. Nabalitaan ko na ang dalawang clan ay umiral sa loob ng 10,000 taon. Seryoso ang waiter habang nagsasalita. 10,000 taon. Nagulat si Alvin at Jack sa sinabi ng waiter. Isang angkan na umiral ng 10,000 taon. Gaano sila kalakas? Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang mga angkan na umiiral sa loob ng 10,000 taon. Dapat may dahilan sa likod nito. Tanong ni Alvin habang nakatingin sa waiter. Napagpasyahan niya na ang Osborne at Lowe clan ng Northern Mountain Land ay dapat na pambihira. Matalino ka naman, sir. Napangiti ang waiter habang sinabi, may dahilan sa likod ng kanilang 10,000 taon na pag-iral. Ang isa ay angkan ng mga manggagawa ng armas habang ang isa ay isang alchemist clan. Angkan ng manggagawa ng armas. Alchemist clan. Ang sinabi ng waiter ay lalong naguluhan kay Alvin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa kani-kanilang mga angkan, ang isa sa kanila ay may higit sa 50% na mga manggagawa ng armas sa angkan habang ang isa ay may higit sa 50% na mga alchemist sa angkan. Ipinaliwanag ng waiter kay Alvin. Ang isa sa kanila ay may higit sa 50% na mga manggagawa ng armas sa angkan. Ang isa ay may higit sa 50% na mga alchemist sa clan. Parehong nagulat sina Alvin at Jack sa sinabi ng waiter. Sa Cloud Continent, alam ng lahat na kailangan ng pambihirang talento sa paggawa ng mga armas at pagpino ng gamot upang maging isang manggagawa ng armas at isang alchemist. Kung ang isa ay walang sapat na talento, imposibleng maging grade 9 weapons craftsman o grade 9 alchemist. Gayunpaman, may nagsabi lang sa kanila na ang isang clan ay may higit sa 50% na mga manggagawa ng armas habang ang ibang clan ay may higit sa 50% na mga alchemist. Tama na. Tumango ang waiter. Sanay na siyang makita ang gulat sa mga mukha ng mga tao nang sabihin niya ito. Ito ay katulad ng mga ekspresyon sa mukha ni na Alvin at Jack. Walang exception kung ito ang kanilang unang pagkakataon sa Northern Mountain Land o ito ang kanilang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa dalawang pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Nabalitaan ko na ang Osborne at Lowe clan ay itinatag sa Northern Mountain Land halos magkasabay 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang ninuno ng Osborne ay isang grade 1 na manggagawa ng armas habang ang ninuno ng Lowe clan ay isang grade 1 alchemist. Mula nang maitatag ang dalawang angkan, nakatutok na sila sa weapons refinement daw at medicine refinement daw ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga kasanayan ay naipasa hanggang ngayon, at iyon ay kung paano sila naging isang kilalang angkan ng mga craftsman ng armas at angkan ng alchemist sa Northern Mountain Land, sabi ng waiter. Grade 1 weapons craftsman. Grade 1 alchemist. Nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na may grade 1 na mga manggagawa ng armas at grade 1 na alchemist sa naturang mga angkan sa labas ng gitnang lugar ng foreign lands. Sa 10,000 taon ng kasaysayan ng dalawang angkan, mayroon silang higit sa 10 grade 1 na mga manggagawa ng armas at grade 1 na alchemist sa bawat clan. Ang mga grade 1 na manggagawa ng armas at alchemist ay nakapunta na sa inner land sa kabilang panig ng Stream River. Binigyan sila ng mga titulo tulad ng interim advisors at revered elders sa first-rate forces at gumawa ng spirit weapons at mga pinong pills para sa kanila. Dahil doon, nagawa nilang magkaroon ng maraming koneksyon sa mga first-rate na puwersa. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit maaaring umiral ang Osborne at Lowe clan sa loob ng 10,000 taon.
Kapag tinanggap ng mga first-rate force na iyon ang Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist mula sa parehong clans bilang kanilang interim advisors at revered elders, maglalabas sila ng pampublikong pangako hanggat umiiral ang mga clans, pipigilan nila ang lahat ng pagpatay o paglipol sa Osborne at Law clan. Bagamat maraming puwersa ang nagtangkang salakayin ang Osborne at Law clan sa loob ng 10,000 taon, hindi sila naglakas loob na patayin ang lahat sa magkabilang angkan. Ganyan nagtagumpay ang dalawang angkan hanggang ngayon at naging pinakamalakas sa Northern Mountain Land. Mitiig ang ipinaliwanag ng waiter ang kasaysayan ng Osborne at Law clan at ang dahilan ng kanilang 10,000 taon ng pag-iral kina Alvin at Jack. Marahil ang mga first-rate na puwersa sa Inner Land ay maaaring mapatay ang buong Osborne at Law clan, ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Kung gagawin nila ang isang bagay na iyon, maaaring ito ang wakasan para sa kanilang puwersa dahil sila ay sabay-sabay na aatakihin ng hindi bababa sa 3 first-rate na puwersa. Ang mga koneksyon na Osborne at Law clans ay sobrang nakakatakot. Yamang iyon na naiwan sa kanila ng kanilang mga nakatatanda, sabi ng waiter. 1060. Medyo nawala si Alvin. Ang mga salita ng waiter ay tumama kay Alvin na parang kidlat. Hindi niya inaasahan na ang Osborne at Law clan mula sa Northern Mountain Land ay magkakaroon ng napakalakas na background, mapagkukunan, at malawak na koneksyon. Makatuwirang sila ang dalawang pinakamalakas na puwersa sa Northern Mountain Land. Ang Osborne at Law clan ay umiral ng 10,000 taon. Sa palagay ko ay kakaunti lamang ang mga first-rate na puwersa sa kabilang panig ng Stream River na umiral sa loob ng 10,000 taon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, at ang kanyang puso ay nadurog. Matagumpay niyang nalaman mula sa waiter kung paano nakatiis ang Osborne at Law clan sa loob ng 10,000 taon. Ang lahat ay salamat sa kanilang mga ninuno na Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist para sa pagbuo ng mga koneksyon sa Inner Land sa kabilang panig ng Stream River. Ang labis na kapangyarihan ng koneksyon ay naging posible para sa Osborne at Law clan na umiral sa loob ng 10,000 taon. Ang Inner Land ay ang gitnang lugar ng Cloud Continent. Mayroong maraming mga first-rate na puwersa doon. Ang kapangyarihan ng isang first-rate na puwersa ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng pangalawang rate na puwersa. Napakalakas nila na kung gusto ng isang first-rate na puwersa na sirain ang isang second-rate na puwersa, ang kailangan lang nilang gawin ay magpadala ng ilang malalakas na powerhouse ng Martial Monarch para patayin ang lahat ng nasa second-rate na puwersa. Ang mga puwersang pangalawang antas ay magiging walang magawa kung sila ay lalaban sa isang first-rate na puwersa. Gayunpaman, bihira para sa mga first-rate na puwersa na tumagal ng higit sa 3,000 hanggang 4,000 taon. Hindi bababasa, walang first-rate na puwersa na tumagal ng higit sa 5,000 taon sa panahon ng dalawang panahon na buhay ang Rebirth Martial Emperor. Ngunit ang Osborne at Law clan ay may hindi hihigit sa 20 Grade 1 na mga manggagawa ng armas at Grade 1 na alchemist sa buong 10,000 taon. Ibig sabihin, higit pa o mas kaunti ay may koneksyon sila sa mga first-rate na puwersa na nasa loob ng 10,000 taon. Ang dahilan ay marahil isa pang first-rate na puwersa ang magpoprotekta sa Osborne at Law clan kapag ang dating first-rate na puwersa na nagpoprotekta sa kanila ay bumagsak. Ito ay marahil upang matiyak na ang mga angkan ay hindi haharap sa banta ng pagkalipol, nagawa ni Alvin na madaling malaman ang dahilan. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ang Osborne at Law clan ay nakapagtiis ng 10,000 taon. Isang weapon crafting clan at isang alchemy clan. Kawili-wiling clans. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kasabay nito, naisip niya ang mga kapatid na iniligtas ni Wilbur noon. Walang duda na sila ay mula sa Northern Mountains Law clan. At saka, dapat ay may matataas silang posisyon sa clan. Naalala ni Alvin ang lalaking nakasuot ng itim na nagtangkang patayin ang magkapatid na tinawag ang nakatatandang kapatid na Second Young Master at ang nakababatang kapatid na babae na Miss Seven. Waiter, sa pagitan ng Osborne at Law clan, alin ang pinakamalapit sa aming kasalukuyang lokasyon? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa waiter. Ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito ay upang mahanap ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Dahil pareho ang Osborne at Law clan ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land, kailangan niyang pumili ng isa.
Walang pinagkaiba sa kanya kung pipiliin niya ang Osborne o Lu clan. Kaya naman, pinili niyang pumunta sa clan na pinakamalapit sa kanya. To put it bluntly, tinatamad siya. Tinatamad siyang maglakbay ng napakalayo. Dahil magkahawig ang magkabilang angkan, hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba kung pipiliin niya ang isa o ang isa pa. Sa pagitan ng dalawang angkan, ang Lu clan ay mas malapit. Ang Lu clan ay hindi malayo dito. Ito ay 10,000 milya lamang hilagang silangan sa labas ng lungsod. Bagamat walang ideya ang waiter kung bakit ganoon ang tanong ng batang customer, sumagot pa rin siya ng tapat. Hindi mahalaga kung ang Osborne ng Northern Mountain o ang Lu clan ng Northern Mountain, ang mga tao mula sa Northern Mountain Land ay pamilyar sa kanilang mga lokasyon. Tumango si Alvin. Itinaas niya ang braso at kumuha ng mid-grade origin stone bago niya ito inilagay sa kamay ng waiter. Ito ang reward mo sa pagsasabi sa amin tungkol sa Osborne at Lu clan. Salamat, Ginoo. Napangiti ang waiter nang makita ang mid-grade origin stone sa kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit ginugol niya ang maraming oras sa pakikipag-chat sa mga customer ay para sa mga tip na maaaring ibigay sa kanya ng customer kung natutuwa sila. Sir, kung wala na po kayong tanong, iiwan ko muna kayong dalawa sa halip na abalahin ang pagkain nyo. Umalis ang waiter pagkatapos sabihin iyon kina Alvin at Jack. Pagkaalis ng waiter, nagsimulang kumain sina Alvin at Jack sa mga pagkaing nasa mesa. Sa loob lamang ng 15 minuto, tanging mga baso, mga plato, at mga mangkok na walang laman ang naiwan sa mesa. Tara na. Sinabi ni Alvin kay Jack pagkatapos niyang bayaran ang bill at lumabas ng restaurant kasama ang iced coffee. Pagkaalis ng lungsod, dinala ni Alvin si Jack at nagtungo sa hilagang silangan. Ang Lu clan ng Northern Mountain. Iyon ang destinasyon ni Alvin para sa paglalakbay na ito dahil ang Lu clan ng Northern Mountain ang pinakamalapit sa kanya sa sandaling ito. Ang angkan ay isa rin sa dalawang pinakamakapangyarihang puwersa sa Northern Mountain Land. Ang Lu clan ng Northern Mountain ay tinawag ding Alchemist Clan. Isa lang ang layunin ni Alvin sa Lu clan ng Northern Mountain. Ipapakita niya ang kanyang Grade 1 Alchemist na kakayahan upang maging pansamantalang advisor ng Lu clan ng Northern Mountain o Revered Elder para makakuha siya ng napakalaking cultivation resources mula sa Lu clan ng Northern Mountain para palakasin ang cultivation base at concepts nila ni Jack. Maganda ang kakayahan niya ngayon. Gayunpaman, wala siya noong nasa inner land siya sa kabilang panig ng Stream River, na kilala rin bilang gitnang lugar ng Cloud Continent. Gamit ang Stream River bilang demarcation line, mayroong dalawang mundo sa labas at sa loob. Walang mga first-rate na puwersa sa labas ng Stream River. Gayunpaman, hindi lamang mga first-rate na puwersa ang nasa loob ng Stream River, mayroon ding mga nangungunang puwersa. Halimbawa, ang dalawang ancient clans at puwersang pinamumunuan ng Martial Emperors. Ito ay langit para sa mga powerhouse. Sa kabilang banda, ito ay impyerno para sa mahihina. Ang dakilang kayamanan na naiwan ng Rebirth Martial Emperor ay nasa Inner Land. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Alvin na maglakbay sa Inner Land. Bukod dito, dapat siyang pumunta sa Inner Land kahit na hindi iniwan ng Rebirth Martial Emperor ang dakilang kayamanan doon. Ito ang lugar kung gusto niyang umakyat sa tuktok sa Cloud Continent. Noong nabubuhay siya sa lupa, kakailanganin niya ng 6 hanggang 7 oras upang maglakbay ng 10,000 milya sa pamamagitan ng eroplano. Gayunpaman, aabutin lamang si Alvin ng 1 oras sa kanyang kasalukuyang kakayahang maglakbay sa parehong distansya. Wala pang 1 oras, nakita na ni Alvin ang isang patag na lupain sa di kalayuan. Maraming matataas na gusali na katulad ng mga halimaw na hayop na nag-hibernate. Tila may napansin si Alvin. Tumigil siya sa paggalaw at sinimulang suriin ang paligid. Iyan ang Lu clan ng Northern Mountain. Bakit ang daming tao? Gulat na tanong ni Jack habang nakatingin sa kaliwa't kanan niya. Napansin din ni Alvin na maraming tao ang lumilipad sa nakababahala na bilis sa paligid ng mga gusali, at lahat ay tila nakarating sa kanlurang bahagi ng mga gusali.
Kung mapabilang ako sa top 30 sa Alchemist competition na inorganisa ng Northern Mountains Law Clan sa pagkakataong ito, magiging alagad ako ng Law Clan ng Northern Mountain na may iba't ibang apelyido. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na materyales para sa pagpino ng gamot. Isang malinaw na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Hehe. Ang dahilan kung bakit gusto kong maging dayuhang disipulo ng Law Clan ng Northern Mountain sa pamamagitan nitong Alchemist competition na inorganisa ng Law Clan ng Northern Mountain ay hindi kasing simple ng pagkuha ng mga materyales. Isa pang boses ang pumasok sa tenga niya. Napakaraming high-grade alchemist sa Northern Mountains Law Clan. Mayroon pa silang ilang grade 2 alchemist. Tiyak na tataas ang kaalaman ko sa medicine refinement daw kung matututo ako sa kanila. Ngunit ang pagsusulit ng Law Clan ng Northern Mountain ay napakahigpit. Ang pinakamababang kwalifikasyon ay isang grade 6 alchemist. Ang mga alchemist sa ibaba ng grade 6 ay hindi karapat-dapat na lumahok, nagsimulang magreklamo ang may-ari ng boses. Sa sandaling ito, ang dalawang individual na abala sa kanilang talakayan ay lumipad lampas kay Alvin. Dalawa silang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Habang lumilipad sila lampas kay Alvin, hindi nila maiwasang tumingin sa iced coffee na umaaligid sa tabi ni Alvin. Masyadong kapansin-pansin ang kabaong ng yelo. Alchemist competition. Nakuha ni Alvin ang isang bagay mula sa pag-uusap. Ang Law Clan ng Northern Mountain ay tila nag-organisa ng isang bagay na tinatawag na Alchemist competition. Hanggat nakapasok sila sa top 30 sa kompetisyon, maaari silang makapasok sa Law Clan ng Northern Mountain at maging isang dayuhang disipulo. Ang Law Clan ng Northern Mountain ay isang alchemist clan. 50% ng mga tao sa clan ay mga alchemist kabilang ang mga high-grade alchemist. Talagang langit iyon para sa mga alchemist na mababa ang grado. Sa sandaling makapasok sila sa Law Clan ng Northern Mountain, matututo sila mula sa maraming alchemist at mapalalim ang kanilang pangunawa sa medicine refinement daw. Kung nakuha nila ang isang mataas na grado na alchemist upang magturo sa kanila, ang kanilang mga kasanayan ay tiyak na tataas ng mabilis. Mukhang nandito ang mga taong ito para sa alchemist competition na inorganisa ng Northern Mountains Law Clan. Bukod sa mga kalahok, sa tingin ko karamihan sa kanila ay nandito para manood, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga taong pumapasok mula sa lahat ng direksyon. I think may babaeng nakahiga dyan. Biglang, isang nagulat na boses ang tumunog mula sa likod ni Alvin. Di nagtagal, nakita ni Alvin ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumilipad sa kanya. Isa sa kanila yung nagsalita kanina. Gayunpaman, ang tatlong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay hindi umalis kahit na lumipad sila lampas kay Alvin. Sa halip, lumipad sila palapit sa kabaong ng yelo at sinimulang suriin ito. Ang ganda! Handa akong paikliin ng 10 taon ng buhay ko kung kaya kong magkaroon ng ganoong kagandahan sa sarili ko. Bakit siya nakahiga sa kabaong ng yelo? Nag-uusap ang tatlong nasa katanghaliang gulang habang itinuturo ang kabaong ng yelo. Tuluyan nilang hindi pinansin sina Alvin at Jack na nakatayo sa tabi nito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jack, at sasawayin na sana niya ang tatlo nang biglang tumunog ang malamig at dumadagindong na boses. Magwala ka! Sa sandaling ito, ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig sa takot. Lumingga-lingga sila sa paligid upang hanapin ang pinanggalingan ng boses pagkatapos nilang mabawi ang kanilang pakiramdam. Hindi nagtagal, ang mga mata ng tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasanay kay Alvin, at sabay-sabay nilang sinigawan siya, "Bata, hinahanap mo ba ang kamatayan?" Bang! Hindi pinansin ni Alvin ang tatlo na galit na nakatingin sa kanya at humakbang pasulong. Isang maringal na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at sa isang iglap lang ay pinakawalan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.